I am Angel Lilianer. Welcome to my channel. Ito ang tatalakayin natin ngayon, ang paraan kung paano siya gagawin at mga materyales, kung ano materyales ang gagamitin natin para sa magandang effect ng ating project. Itong tangsi or nylon kung tawagin sa English, ito ang gagamitin natin ngayon na pampatigas sa sleeves. Sa tela, dapat bias ang cutting niya. Sukatin natin yung kailangan nating sukat para sa off-shoulder. Ang telang ginamit ko dito ay Japan Jose kasi maganda siya ang blending sa gagawin nating project. Mas maganda ang effect niya. Pwede siya sa organza pero hindi kasi matibay ang organza. At mas maganda ang effect sa Japan Jose sa organza. Ipapalaman natin ang nylon sa ilalim ng tela. Pwede siyang gamitan ng horsehair na manipis, pero mas accurate pa rin ang nylon na to na makapal para sa off-shoulder na ganun. Pagkatapos natin mahanda ang nylon, ihanda muna natin yung sapatos ng machine. Yung flat na sapatos, palitan natin ng zipper foot. Kasi kung zipper foot ang gagamitin natin, mas madali yung trabaho kasi dire-diretso na. Pagka naihanda na natin yung zipper foot, yung bias na cloth, palaman natin yung nylon sa ilalim. Tapos diretso na tayo tahi sa tela na nakapaloob dun ang nylon. I-guide lang natin sa kamay para steady lang yung nylon sa gilid. Itahi lang natin hanggang sa doon sa dulo sa cloth. Yung cloth nakasukat na yan sa off-shoulder. Kaya dire-diretso na yung tahi hanggang sa ibabaw. Pagkatapos putulin yung sa pinakababa, gawa na naman tayo ng isa pa hanggang sa makabuo tayo ng eksakto sa lapad ng off-shoulder. Ang distance, mga 1 inch yung nilagay ko dito. Galing sa isang fold hanggang sa matapos siya ng 7 ulit. Second option, kung wala kang zipper foot, pwede yung plain na pang regular lang natin na tahi. Same distance lang din sa unang tahi hanggang sa makabuo ng 7 or depende na sa lapad na gusto mong gawin sa off-shoulder. Pwede rin siya itong pang design ng damit. Pero sa ngayon, ito ay ginagawa ko para sa off-shoulder. Pagkatapos magawa yung maraming fold, isuksok na natin yung nylon sa ilalim. Bali, isa-isa mo siyang ipasok sa loob. Unlike nung meron kang zipper foot, dire-diretso na yung tahi. Pagkatapos tahi, putol ka na lang, tapos tahi ulit hanggang makabuo ng eksaktong lapad para sa off-shoulder. Ang kagandahan ng option 1, hindi na hassle sa pagsuksok ng nylon. Tapos less time na rin siya sa trabaho. Kasi pagkatapos itahi nung nylon, diretso na putol. Tapos sa kabila naman hanggang makabuo ng eksakto para sa off-shoulder. At para malinis siya sa ilalim, ibaliktad natin at itahi yung eksaktong para sa off-shoulder. Tapos putulin natin, saka ibaliktad. Yung sa harap na part, para siyang unti-unting nakaslide na parang triangle. Para unti-unti ang kanyang pagka-slope. Yan na siya pagkatapos. Handa na siya para sa pagkabit natin sa shoulder part.
Pagkatapos natin siyang ihanda, ikabitan natin siya dun sa likod, banda at sa harap ng gown. Yan na siya. Pagkatapos niyan, pwede mo na siyang lagyan ng mga lace or mga beads. Sa sides, yan, at sa gitna, ito siya sa gitna. Kinumpul ko siya sa gitna. Ang V-shape sa may bandang neckline o sa dibdib ay gamit na ilusyon na pagpaliit sa katawan.